everyone! Assalamualaikum. Tsaka buenas na rin. Bilang isang nakakataas sa paaralan, mga kasamahan ko sa school nagtatanong din sa akin, Sir, matutuloy po ba ang IPCRF? Gayon, suspended pa rin ang RPMS. Tama naman, sinuspend kasi ang RPMS since June pa ng Office of the President. Sino ba naman tayo para sumalungat sa utos o order ng isang Pangulo ng Pilipinas? Maging ang Division Office ay sakop din ito. Pero may mga bulong-bulungan sa paaralan na yung iba pinapagawa pa rin. Kaya ang ginawa ko upang masagot ang inyong mga katanungan, gumawa ko ng konting research. At napagalaman ko ito sa Teachers Act Part List Representative tungkol dito. At gusto ko marinig din ninyo para sabay-sabay natin mapakinggan ang sasabihin niya. Narito na po siya. Hello mga beshi! Kumusta na kayo? Namiss ko na kayo ha. Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkita dito sa TikTok. But anyway, marami kasing nagtatanong. Kaugnay nitong IPCRF. Ngayon ay July na. May mga division kasi o mga school na nagpapagawa pa daw ng IPCRF tsaka yung para sa RPMS. Katulad nga nito, no, may tanong si Teacher Ekat. Well, sagutin natin ito no para sa kapakanan ninyo ng ating mga teacher na mga beshi ko. Ito hawak ko ngayon, yung Executive Order number 61 na in-issue noong June 3, 2024, suspending the implementation of Administrative Order number 25, series of 2011, at yung Executive Order number 80, 2012 as amended. Ano nga ba tong AO25? So, ito yung nag-establish ng Unified Integrated Results-Based Performance Management System o yung RBPMS. Lahat ng mga government employees ay nag-undergo ng mga performance evaluation, no? Tayo dito sa DepEd, sa mga teachers, ang tawag sa atin ay PCRF, tsaka yung RPMS, familiar na kayo dyan. So, suspended dyan. Another one na suspended ay yung Executive Order number 80 ng 2012. Ito naman yung Performance-Based Incentive System na sa ating lengguwahe, yung PBB, yung Performance-Based Bonus. So, ay ibig sabihin yan, kung suspended ito, walang galawan. Relax lang. Sinasabi kasi dito, pinare-review itong AO25 at saka yung EO80. Nakalagay din kasi dito na bubuo ang Pangulo ng task force na pinamumunuan ng DBM at co-chair ang Executive Secretary, kasama dyan as member yung NEDA, yung Department of Finance, at iba pa. Sinasabi kasi dito, gusto itong i-streamline at i-harmonize itong RBPMS and PBI para maging responsive daw, efficient, agile, and competent bureaucracy. Paano mangyayari doon sa PBB 2023? Well, gusto ko lang linawin na tuloy yung PBB 2022. In fact, on process na yung mga documents sa DBM at saka sa DepEd kaugnay dito sa PBB 2022. Pero anong mangyayari sa PBB 2023? So nakalagay dito, the technical working group shall also submit a transition plan for the grant of PBB for the fiscal year 2023 within a period of 3 months from the effectivity of the executive order. Effective June 3. So, ang ibig sabihin, mag-aantay tayo ng 3 months. By September, lalabas na ang magiging recommendation ng PWG para doon sa PBB of 2023. Relax lang kayo, no? Hindi pa talaga tayo dapat na mag-worry. Mag-aantay pa tayo ng recommendation ng PWG until September. So, malinaw na yon, ano, mga kabeshi. So, relax muna. Alam ko ngayong July ay bakasyon pa rin ninyo at sana ay magamit ninyo yung inyong bakasyon fruitfully at saka enjoyable. At sana nalinawan kayo tungkol sa kasagutan ni Madam. Ayan na ha, para sa mga nagtatanong. Malinaw na rin siya sa akin, sana ganon din sa inyo. At salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.